Attention mga Filipino senior citizens, nasa 7 million na ang kasali dito makakakuha ng mga ayuda at mga benepisyo. Baka ikaw, hindi ka pa dito nakasama? Narito, panoorin hanggang sa dulo. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Ayan, nasa 7 million na po ang kasali. Nasa 7 million na po ang kasama dito and sigurado na po yan na makakakuha ng ayuda at mga benepisyo na meron ang ahensyang ito. Baka ikaw, hindi ka pa kasama dito. Aba, panoorin mo hanggang sa dulo ang video na to dahil ituturo ko sa inyo paano makakasali dito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So ayan po mga Filipino senior citizens, pinaka-latest update as to date, no? Ngayong petsa na to, Oktubre 29, 2024. Ang database ng NCSC ay meron nang naitala na more than 7 million. Ayan, tumungtong na po sa 7 million ang rehistrado sa database ng NCSC. Kung nakikita nyo po sa inyong screen, ayan po, no? Ngayon lang talaga yan, 7,004,000 ang nasa database ni NCSC sa ngayon. So, marami na talaga ang nakarehistro sa database. And of course, no, marami po talaga ang gustong makasali sa mga ayuda, makasama sa mga benepisyo na meron ang NCSC. Kung inyo pong napanood yung mga videos na in-upload ko noong mga nakaraan, atin pong pinarinig at pinakita sa inyo ang interview ng OIC Chairman ng NCSC na si Dr. Mary Jean Loreche, kung saan kanyang inilahad ang mga benepisyo at mga ayuda na makukuha kung kayo ay rehistrado dito sa database ng NCSC. Sa ngayon kasi, merong 3 benepisyo at ayuda, no, ang meron itong NCSC. Una po, yung ating tinatawag na Assistance for Older Filipino Senior Citizens. Pangalawa, yung tinatawag natin na Centenarian Act, yung expanded, no? Yung 10,000 pesos na cash gift para sa ating mga lolo at lola na may edad 80, 85, 90 at 95 years old. Abay, magsisimula na po yan, no? Effective January 1, 2025. And ang NCSC na po ang mamamahalan yan, magmamanage. Nasa kanila na po ang pondo niyan. So, yun, pangalawa po yung expanded Centenarian cash gift na 10,000 pesos. And of course, pangatlo, yung Centenarian cash gift, when you reach the milestone of 100 years old, bibigyan ka ng NCSC ng 100,000 pesos para sa mga umabot ng 100 years old. And yung social pension, ngayon kasi ay nasa DSWD pa lang siya. Pero sinasabi naman po ng batas na kailangan ilipat talaga lahat ng mga programa ng senior citizens sa NCSC. Kaya sa ngayon, nasa DSWD pa ang social pension, yung 1,000 pesos na pensyon buwan-buwan ng ating mga indigent, mga mahihirap na senior citizens. So, by early as 2025 or 2026, as per the NCSC OIC Chairman, ay fully na talaga, no? Full 100% ang transition na magaganap from DSWD to NCSC. And of course, yung ating Universal Social Pension na inaantay kung magiging batas, si NCSC na rin po ang mga mahala doon, no? Sa makatwid, no, sa kabuuan, lahat talaga ng ayuda, benepisyo, programa para sa mga lolo at lola
ang National Commission of Senior Citizens or NCSC na ang hahawak nito mga ka-vlogs. Kaya ganoon na lamang talaga ang panawagan, no, ang paghihikayat ng NCSC na magparehistro sa kanilang database dahil kahit kayo ay rehistrado na sa OSCA, kahit kayo ay rehistrado na sa inyong LGU, sa DSWD Regional Office, sa inyong mga barangay, no, kailangan nyo pa rin magparehistro sa database ni NCSC dahil meron po silang mga hinihingi na mga impormasyon, meron po silang hinihingi na mga data na wala po doon sa LGU. Kaya kailangan talaga sa database ni NCSC kayo magpa-rehistro. Ang target kasi nito no ng NCSC ay ang sabi kasi ng PSA nasa mahigit 12 million ang datos ngayon, ang numero ng mga nabubuhay na senior citizen, no, ng mga Filipino. So yun po yung target na i-rehistro sa database. Sa ngayon nasa 7 million na nga po ang rehistrado. So ibig sabihin nasa mahigit 5 million pa ang hindi rehistrado. So paano ba makarehistro? Online lamang ito mga ka-vlogs, no? Online lamang ang pagparehistro gamit ang iyong cellphone, laptop, or any gadget na pwede maka-wifi, maka-internet. So, ang una niyong gagawin ay mag-login lamang po kayo sa Google. I-type niyo po ang www.ncsc.gov.ph. Yan po yung website. Uulitin ko, www.ncsc.gov.ph. And then, dadalhin na po kayo sa ganito na website ni NCSC. And then, i-click nyo lamang po yung register. And then, yung lahat ng mga hinihingi na detalye ay ibigay nyo lamang. No? Madali lang naman po parehistro. And siguraduhin na tama ang spelling ng inyong pangalan, tama ang inyong address, tama ang birthday. Yun, bago ninyo i-submit. No? And then, huwag kalimutan na i-screenshot ang registration reference number or RRN mga ka-vlogs dahil gagamitin nyo po yan kung mag-verify kayo sa iyong registration sa NCSC database. Sa mga hindi po marunong, no, yung mga hindi marunong gumamit ng gadget, hindi marunong magparehistro online, hindi talaga marunong, no, na magparehistro sa online, ayan, pwede kayong lumapit sa inyong Barangay Association of Senior Citizens o di kaya ay pumunta kayo sa OSCA office sa LGU ninyo. Pwede kayong pumunta sa OSCA office na nasa LGU ninyo para magpatulong kayo, i-assist kayo doon na i-rehistro kayo sa NCSC database. O di kaya, merong mga regional office ang NCSC. Alamin nyo lamang po, no, kung nasaan sa inyong probinsya o sa inyong lugar ang NCSC regional office. No? Pwede kayo pupunta doon, meron silang mga staff, and then magpatulong kayo na magrehistro. Pero ang pinakamadali kasi, no, kung hindi talaga kayo marunong, sa OSCA na lang kasi mas malapit, no? Kasi nasa LGU lang, nasa munisipyo or city hall ninyo. Punta na lang po kayo doon para magpa-assist na marehistro para mapasama kayo sa mga ayuda, mga programa, benepisyo na meron ang NCSC. Huwag na magpahuli dahil dumarami na po ang nasa database ng NCSC. As to date, October 29, 2024, 7,004,000 na po ang mga senior citizens na andyan sa database ng NCSC. May pensyon o wala, mayaman o mahirap, indigent or hindi, may source of income or wala, may nag-aabot or nagsusuporta na anak or wala, lahat kayo inaanyayahan na magparehistro sa database ng NCSC. Walang pili, walang maiiwan, walang pipiliin mga lolo at lola. Ayan po mga Filipino senior citizens, sino po ba sa inyo dito ang rehistrado na sa NCSC database? At sino po ba sa inyo ang hindi pa rin po rehistrado? Ano ang dahilan? I-komento nyo na sa comment section na nasa baba. Bago ako matapos sa video na to, kung gusto nyo pong suportahan ito ang YouTube channel, meron pong super thanks button na nasa baba. I-click nyo lamang mga ka-vlogs. At kung nais na pong maging miyembro sa aking channel, ay meron din pong join button nasa baba pa rin po. Paki-click lamang mga ka-vlogs. Maraming salamat po sa inyong suporta.
Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang nagaganap, nangyayari sa pagiging Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aming YouTube channel, maaari nyo nung i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo din i-like ang video na to. At kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ako si Daniel Timbawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.